Ako, bigang na ang araw ko sa DPWH. Di ba? 2 years na lang ako dito eh. Di ba? 2 years. Kayo naman, kinakabahan naman kayo. Kinakabahan naman kayo. 2 years na lang ako dito. Di ba? 2 years nga. Matatapos na ang term ng ating Pangulo in 2 years or 2.5 years. Di ba? 2.5 years na lang. Yun na lang ang term ko din dito. 2.5 years din. No? Maximum. 2.5 years na lang ako dito. Pero sila Yusek Lara, sila D.E. Kenneth, sila ADE Paul, sila yung mga bago nating ina-hire, sila Dave. Matagal pa ang kanilang career. Si Yusek Lara has been here for what? 15 years? 12 years, sorry. 12 years. Di ba? Matagal pa ang career ng mga yan dito. And they are the next generation. And it will be up to them where this agency will go. That is why, starting January, the DPWH is going to go on a massive recruitment. Massive recruitment kami. Magkakaroon ng mga job fair sa mga eskwelahan mismo. Sa UP, sa UST, sorry, syempre sa Gasal, animo, panalo kami kahapon. Kaya inuna ko yung UP kasi alam naman natin na magagaling talaga ang mga engineer ng UP. Pero panalo kami kahapon. Tago sila. So, anyway, so sorry, I just had to put that in. Sorry. Sorry, Yusek Lara. UP yan eh. Magkatabi kayong UP. So, next year na lang ulit. So, January, magsisimula na kami ng mga massive recruitment sa mga schools. Sa UP, sa UST, sa Gasal, sa Ateneo, sa Mapua, sa FEU, PUP, UE, all over. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mag-recruit tayo ng mga engineer, mga accountant, para talaga mag-infuse na tayo ng fresh blood. And I'm announcing this already today sa ating mga schools. Hopefully you can help us really recruit people and really, make people realize, especially the young generation, na importante silang mag-participate dito sa reforma natin. And the best way to participate in this reform effort sa DPWH is to join DPWH. That is the best way to participate. Join us in this effort. Ako, yung mga iba dito, matanda na kami. No, we're in the tail end of our professional careers. But the new engineering graduates, the new engineering passers, the new accountants, syempre kailangan din namin accountant. Marami ding mga accountant na mukhang makakasuhan. So, dito sa DPWH, so kailangan din natin ng mga accountant. So, we need you. We need you to join us in this reform effort. And we will go around the schools. I will personally go around, to convince you to join us because we need you. We need fresh blood. We need young, dynamic, idealistic people to join DPWH, and you will be the ones to really turn the page and reform this institution from within. Not just in the next 2 years, but in years to come. So that is our big push in January. We will ask our young blood here, like Yusek Lara, to also give career talks. Dadalhin ko siya sa Gasal. Sa Gasal siya magsasalita. Kasi mas magagaling yung mga engineer ng UP. Alam ko naku, papatayin ako ng Gasal dito. Papatayin ako ng mga kapwa ko Gasalista dito. Pero, of course, UP is still up there. No? Kayo pa rin ba ang number 1 sa board? Kayo pa rin ba? Hindi na kayo nagtatap? Oh, sorry. I stand corrected. Hindi na pa kasi ka nagtatap. Hindi na pala UP ang number 1 sa engineering ngayon. So,
But, I mean, kidding aside, I think, this is very serious. We really want to find the best and the brightest out there and really bring in, young blood and fresh blood, idealistic blood to the DPWH. We will start in January. We have to fill in, initially, we have to fill in about 2,000 positions. So, pero sabi ko nga, yung 90 na DPWH officials na either nakasuhan o nasuspend, dadami pa ng dadami yon. So, abutin din ng ilang daan yan. So, kailangan talaga namin mag-recruit. So yan. So, that's very important. Doon naman po sa recruitment program nung sa mga young engineers and accountants, sir, paano yung magiging process nito? May magkakaroon ba ng parang memorandum of understanding with the schools para direct na yung... Hindi naman kailangan siguro. I don't think we need to do it so formally. I think, first of all, a lot of our graduates are going to be looking for jobs. Di ba? And alam mo naman, may mga sa eskwela naman, uso naman talaga ang mga job fair. So kami sasama lang doon. At kami makikipagkompetensya sa mga private companies para to recruit the best and the brightest engineers, accountants, etc. No? So Okay, thank you, sir. we will anong tawag doon? We will appeal to the idealism and the patriotism of the Gen Z graduates next year. And, hindi mababa ang sweldo ng gobyerno, yung mga entry. Lalaban ang sweldo ng gobyerno sa private, entry level. Sec, follow-up lang dun sa Lalaban. question ni Lance. Sa tingin nyo ba, hindi kayo may hirapan mag-recruit since parang meron ng stigma sa DPWH? That's why I said we have to appeal to the patriotism and idealism of the youth. We have to appeal. Alam ko, there is zero trust in this agency. Pero paano natin babaguhin kung yung mga idealistic, patriotic, Gen Z graduates natin hindi sasama sa atin? Kailangan. Kasi this is their government, this is their country. They're the ones, kami patapos na. Diba? Sir, Lawrence tanong So ko we lang. have to do that. Lawrence tanong ko sa Radyo Pilipinas. Follow-up lang din doon kay paano natin ma-filter out or paano natin ma-prevent yung mga bagong students na to na papasok sa DPWH na hindi ma-influence ng mga natitira pa. Kasi Napakagandang tanong. for sure marami pang Henry Alcantara na nandito ngayon. Napakagandang tanong yan. Unang-una, ayaw mo naman, fear is a very powerful motivator. So, hindi lang para sa mga papasok dito, pero para sa mga nandito pa ngayon, siguro naman, ayaw nilang matulad kay Bryce, kay Mendoza, Alcantara, Pakanan, o sino-sino pa. Ayaw nilang matulad doon. Nakita nyo naman these people will spend most likely the rest of their lives in jail. I don't think they want that. So, unang-una yon. Matuto na sila, matuto na kayo. Diba? Kasi siseryosohin namin to. Hindi to, tsaka umpisa pa lang yan. So, that's number one. Number two, I think the reforms will be critical. Transparency, pagbababa ng presyo, yung mga reforma na gagawin namin, by the way, on the budget na i-announce namin sa New Year, lahat yan. Yung strict monitoring, lahat yan. Pero, nasa tao yan eh. Nasa tao yan eh. Kung ikaw ay magpapadala, nasa sayo yan eh. Di ba? So, kailangan din tibayan ng loob ng mga, lalo na yung mga bagong papasok dito. Huwag impluensya dito sa mga taong to na kita nyo naman yung ginawa. Di ba? Kaya again, we have to appeal to their idealism, to their sense of patriotism. Because if they will not come and help us, sino pa? Di ba? If the young generation will not step up, di ba? Who else will step up? No one. So they have to step up. And we will go all over the country with that message in mind.